Dito tayo mag-umpisa. Yan. So, ngayong taon, yan, masabi po namin na hindi po ganun kaganda yung ating mga ampalaya. Hindi lang po ampalaya, halos lahat po ng ating mga seedlings, yung ating mga punla ay na-stress po dahil nag-snow, nilamig, tapos nagkaroon po tayo ng ng malakas na hangin. 4 na araw po yung sobrang maghapon, yung lakas ng hangin. So nabugbog po, nabugbog yung ating mga punla, yung ating mga seedlings. Yan, bagsak siya. So yan, pinilian ko na lamang po yan yung mga hindi po nakasurvive itong mga to. Yan, ito, ganyan. So yung iba, yung dahon kapiranggot na lang, konti na lang. So ito yung mga ito po yung mga nalanta o nasobrahan ng hangin. Tapos dito kung makikita nyo, ayan yung ating mga tanim ngayon. So wala na po kaming choice, kaya ang ginawa namin, kahit ganyan siya, amin na lamang po siyang tinanim, kasi late na po kapag tayo ay nagpatubo pa ng seedlings. So kung makapansin nyo, hindi po ganun maganda, or ayan, hinahangin na naman po siya. Ayan, bagsak, halos walang buhay. Kaya yun, hindi po ako nakapag-vlog ng mga nakarang araw kasi malungkot po yung ating garden. Halos lahat po, halos lahat. So hindi po natin alam kung makakasurvive po ito. Yan. So kasi balik siya dyan, lanta siya. Yan. Tapos ngayon mahangin, tapos sa mga susunod na araw mahangin po ulit. So hindi po natin alam kung anong mangyayari dito. Halos lahat, ayan o. Ito po yung unang taon na ayan o, balik na naman siya dahil sa hangin. So ito po yung unang taon na hindi po maganda yung ating mga seedlings or yung ating mga punla. Yan, ewan ko lang. So, bigyan ko po kayo ng update after 1 week kung ano po yung mangyayari dito. So hindi lamang po ito, pati po yung ating mga talong. Ito bagong lipat ko po ito ngayong hapon. Yan. Stress din po yung dahon niya. Yan. Kahit po may electric fan doon sa loob ng bahay natin dati, hindi pa rin sila ganoon kalakas, kasi ang lakas ng hangin dito, nasa 50 km/h yung lakas niya. May bugso pa siya, kaya yan. So hindi siya inabot ng snow, yung pinakita ko dati na nag-snow, hindi po siya inabot. Ang problema nung hinaharden po natin sila, yun, sobra po yung hangin, tapos malamig pa, tapos sobra yung hangin, tapos uminit, tapos lumig ulit, kaya tapos mahaba siya. Okay lang sana kung maliliit, kaya lang mahaba na, kaya yung mga dulo niya, yung mga ganyan, na-stress po. So hindi naman po natin alam na tutubo ng ganun kalakas. Ay, kanyari na balik natin, baka nabuhay pa siya. Wala na po kasi tayong seedlings. Ito lang yung ating mga punla dahil mahangin ito. Bali ulit, ito wala ng dahon. Yan, ito naman kawawa. Yan. Tapos pansin nyo yung dahon niya medyo dilaw, hindi siya kulay green. So ngayong taon, as in
Ewan kung ano pong mangyayari, pero baka makabawi yan. Tiwala lang. So yung maganda natin, yung sibuyas maganda, yan, green na green, no? Pero yung ampalaya, hindi lang po yun, pati yung patola, upo, lahat ng gumagapang, halos lahat. Yan, no? So nakakalungkot tingnan pag ganyan bagsak yung ating mga pananim. So nung huling update ko nito, yung pinapaarawan po natin, ang ganda. Pero ngayon, yan na siya. So late na, kaya kailangan ng itanim, kailangan ng ilipat dito sa garden. Ayan o, bagsak, bali, kumakapit ba naman. Ganun talaga. Ito mga bagong tanim po ito ngayon. Pati yung sitaw, yung beans, yan, malungkot din, stress. So ito yung mahirap po dito, kasi habol natin yung panahon. Pag nauna ka, mag-snow. Pag nahuli ka naman, ayan ang abutin, sobrang lakas ng hangin. Bago-bago po yung yung panahon dito. Dito po ganun ka ganda ngayong taon yung weather po namin dito. Ayun. So karamihan bali siya dahil sa lakas ng hangin. Dito dry na siya. Panay pa ang ulan. Yung iba nga ang gusto ito din, palay na lang kasi binabaha na yung garden. Buti ito mga raised bed, kaya hindi siya gaanong binabaha. Pero kung nasa lupa to, ganito, lupa siya, tapos wala siyang wala siyang mulch, maputik siya. Pero dahil naka raised bed, medyo hindi tayo napuputikan, pwede tayong mag garden kahit umulan. Yan, talong, ganoon din. Halos lahat, ayan o. Black panda yan, pero ang itsura, naging yellow na po siya. Ayan, hindi lang siya nag-iisa. Halos lahat. Yan. Yellow yung talong. Bilisan lang natin kasi medyo late na. Yung ating cantaloupe dito, bagsak din. May mga bulaklak na. Stress na sila. Namulaklak na nang wala pa sa oras. Yan, puro po yan cantaloupe. Yan. Honeydew, cantaloupe. Ayan, bagsak din. Dito watermelon, bagsak din. So halos lahat may tanim na. So ipakita ko lang yung ating mga tanim na as in hindi maganda yung dito naman sa gilid. Bagsak din siya, patola po yan. Yan. Patola, lahat halos bagsak. Ito yung ibang seedlings po natin, hindi na pakinabangan. Durog. Yan po. Bagsak pa tayo. Bali. Nabugbog po sila nung hangin. Kapag ganyan, mahirap nang itanim kasi hindi mo alam kung makaka-recover pa. Kaya lang wala tayong choice kasi wala po tayong seedlings. Ang mahirap pa kasi yung ating biniling seedlings nung nakaraang taon, yung ampalaya, 60 na peraso ng buto, kahit isa po walang tumubo. Kaya yan, hindi lahat ng ating seedlings ay mga buto na binibili ay tumutubo. So ayan, hindi pa ako nakapaglinis kasi inuuna ko muna yung pagtatanim. Yan. So nakita ko ngayong hapon, ngayong gabi, yung mga punla natin na hindi gaanong maganda yung tubo. Ito upo. Yan. Bagsak. Lahat halos, ayan. So malungkot. Ito yung mga upo pinagtiyagaan na lang natin kahit. Ito dito ngayon, may nakatanim dito, tinanggal ko. Ito ba yun?
Ay hindi, tinanggal ko kasi bagsak siya. Yan, pinalatan ko ng medyo maganda-ganda ng kaunti siguro. Baka makasurvive pa. Yan. Yan, pati dun sa gilid dito, upo rin to. Medyo basta lahat ng mga gumagapang hindi maganda ang tubo ngayong taon. So ito yung unang taon natin na nagkaroon tayo ng seedlings na hindi ganun kaganda. Pero tingnan natin kung makabawi pa. Maaga pa naman, tapos sa mga susunod na araw gaganda na po yung panahon. So medyo mahaba naman yung ating vlog. So yan lang muna yung update. So sa next time lang po tayo, sunod na lang po tayo mag-ikot sa ating garden at ipakita kung ano po yung ating ibang mga tanim na nasa 95 to 97% na yung ating natamnan sa ating garden.